Good morning po mga kapatid. Magandang umaga po. Morning. Sige po, tayo po ay nanalangin po muna. No? Panginoon, Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Our Creator, O Lord, Creator of heaven and earth. Kami po, Panginoon, muli ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Panginoon, sa oras na ibinigay mo sa amin, sa buhay, Panginoon. Kami, Panginoon, ay gumising upang makinig, Panginoon, ng inyong salita. Ako po ay inyong gabayan, Panginoon, sa aking mga sasabihin. Nawa, Panginoon, tanging kayo lamang ang aking maitaas. And open niyo po, Panginoon, yung heart ng bawat isa to receive, Panginoon, ng inyong salita. Muli, Panginoon, kayo po ang aming gabay. Kayo po yung mag-work sa amin, Panginoon. Hindi po kami ang mag-work sa sarili namin. And Lord, we know everything is possible to you, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa Jesus. Amen. So, magandang umaga po ulit sa inyo, no? Kamusta po kayo? Yung week nyo? Yan. Kamusta po yung relationship natin sa Panginoon? Parang bigla humina. Nung sarili yung tinatanong, okay lang. Kamusta yung relationship natin sa Panginoon? Ayan. And kamusta naman po yung prayer life natin? Ano po ba? Part na po ba siya ng body natin? As in, parang dugo na nananalaytay sa atin na hindi natin kailangan pag-isipan kung mananalangin ba tayo pagising? Mananalangin ba tayo bago kumain? And so, last month mga kapatid, if babalikan po natin, no, na-share po sa atin ng mga kuya, ng mga nag-message po about sa sin, sa flesh, or sa mundo, sa devil. Another po is, paano tayo makitungo sa family natin, even sa family natin sa church. And about, napag-usapan din po yung doctrine, no? So, question is, ano yung makakatulong sa atin para mapagtagumpayan yung sin, yung doctrine, patuloy tayong maging obedient, maging okay yung relationship natin inside the church and outside the church. So, iwan ko po muna yung question na yun sa inyo. And on another note po, mga kapatid, no, nakikita naman po natin, ay praise God mga kapatid, na tunay po na napakabuti po ng Panginoon dahil pinagkalooban po tayo dito sa Santo, especially dito sa Santo Domingo, no, ng mga spiritual workers na patuloy po na masisipag sa pagpapalaganap ng buhay ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga kapatid. And to start po, siguro meron pa din po ba dito mga kapatid na nahihirapan mag-share ng gospel? Yan. So nag-iisip ng paraan or technique upang parang madaling mag-share or sa pag-iisip nila ay nag-iisip nila ng technique or pamamaraan upang lapit ng mga soul sa ating Panginoon. So, dito po, share ko lang yung experience ko na sa office po kasi namin na talagang napakahirap po mag-share doon. Kasi wala na even lunch time. Nagtatrabaho po kami. Ganyan. And yung kwentuhan kasi wala na rin talaga masyadong kwentuhan doon. And so basically, yung time para makausap niyo sila is wala na talaga. Or dahil sa Makati nga po, no, pagkaawas, hindi mo na sila mapipigilan umuwi dahil sobrang traffic, ang hirap ng umuwi. So, ang ginagawa ko po is, one, pinagpe-pray ko po yung buong office every day yun. And pag may kausap po ako, even before start ng meeting,
pag may konting kwentuhan doon, nagbabanggit po ako sa kanila unti-unti ng verses. Kahit kumbaga, informal sharing po ang tawag doon na through kwentuhan, nakakapag-share kayo. Sa ganung way, unti-unti nakakapagtanim po kayo sa heart nila. Then, through that, marirealize po nila, magiging salt and light po kayo sa kanila. And as testimony na din po is, may mga nalapit po sa akin. Halimbawa po, early in the morning, 7 a.m., may meeting kami ng 8. Tatawag na sila sa amin. Kasi yung isa ko kasama Christian din. May tatawag sa amin. May problema sa family. Nag-o-open na sila, pero indirect kami nag-share sa amin. Ayun. So, ayun po, kung nahihirapan po yung iba dito, pwede po yung ganun yung gawin nyo, especially kahit sa office, sa mga classmates nyo, sa mga makakakwentuhan nyo sa pila. Pag halimbawa, nasa pila kayo ng bus, or pila kung saan man, at may kakwentuhan kayo. And doon mga kapatid ay, and to add up po mga kapatid, ito po yung pinaka-effective way para sa pag-akay po natin sa iba. And baka pag-akay tayo ng ibang tao sa Panginoon is same din po do sa answer do sa question ko kanina. So ano po ba yan? Sino po ba nakakaalam ng sagot? Yan. So yung answer po doon is yung topic po natin ngayon, which is prayer. So oras para manalangin. Yan. Yes mga kapatid, ito po yung pinaka-effective way na pag-aakay ng iba papunta sa Panginoon. And ito din po yung makaka-help sa atin to overcome yung trials mga kapatid. Kasi kahit po gaano tayo kagaling mag-preach, gaano tayo kagaling magpaliwanag ng verses or word, kahit gaano kaganda yung materials na meron tayo, kahit gaano karami yung tao na mag-share sa isang lugar, kahit kung hindi mo naman pinalalangin yung tao na sharean, madali lang din silang mawawalan ng gana, or madali lang silang mawawalan ng interest sa sasabihin natin sa kanila, kasi hindi mo pinag-pray dahil hindi na prepare ni God yung heart ng mga magre-receive. So, ito po, dahil nga mga kapatid, hindi natin sila pinag-pray, mawawala yung nila, focus nila, hindi sa atin yung magiging focus nila. And doon pa rin sa mundo na ginagalawan nila. No? So, kasi isipin natin mga kapatid, si Pablo nga, di ba? Lagi po sinasabi ni Pablo, di ba? Ipanalangin niyo ako. Ipanalangin niyo yung mga kapatid niyo. Ipanalangin niyo yung mga may sakit. Diba? Lagi yung sinasabi na ipanalangin. So, ito yung way natin to talk din, kasi yung panalangin, to talk with the Lord. Na, Lord, ginawa ko po yung part ko. Nag-share po ako. Yung part nyo na lang po yung inaantay. Ayan. So, kasi kung hindi natin pinalangin, parang nag-act lang tayo as trabaho lang natin. So, kailangan natin gawin yung part natin, and kailangan natin makipag-communicate sa Panginoon. Kasi, Lord, ito na po yung part ko, ginawa ko po. Kayo na po ang bahala. Yan. So, siguro mga kapatid nun, kung na-observe po natin, meron po ba sa inyo naka-experience na meron tayong ginawa, pero yung mga na-sharean natin or na-sharean nyo, nawalan pa rin ng interest, or meron na kayong binigis, ang tagal-tagal na, kasama na natin sa church, kasama na natin pag-share ng gospel, pero eventually nawala pa rin. Ginawa nyo na, pero iniisip nyo, ginawa nyo naman yung part nyo. Lagi kayo may Bible study, active siya, no?
So ang question is, saan kaya nagkulang? Yan. Ano yung naging problema? So possible ba naging problema ay ang possible dito yung ang problema ay yung pagbitaw mo sa panalangin sa kanila. Meaning, kasi iniisip mo, andyan na, attendance na siya ng church eh. Nakakasama naman natin pag-share ng gospel. And active siya sa lahat ng activity. Kaya, hindi mo na siya pinag-pray. Baka mamaya, dun talaga, bumitaw na tayo sa prayer sa kanya eh. Pero, not enough papala no? So, hindi na pinag-pray yung tao na ihanda sila ng Panginoon. Or ihanda ng Panginoon yung puso nila. Lagi po natin tandaan mga kapatid na napaka-importante po ng panalangin na kahit si Lord yung magkondisyon sa puso ng mga tao. So, okay po, proceed po tayo. No? So, I pray mga kapatid na yung prayer will be part of your system and prayer will be your lifestyle. So, today mga kapatid, I pray po ito, no, na prayer will be part of your system and your lifestyle. So, kumbaga, maging habit na po natin ang prayer. Moment by moment, from time to time. And yung parang normal na po sa atin na nananalangin tayo. Na katulad po na sinabi ko kanina, no, na parang yung dugo na dumadaloy na po sa atin, kung paano tayo huminga, normal na po sa atin yun. Eh. Sana yung pananalangin ay maging normal na din po sa atin. Nasa umaga, pagising mo, pray agad. So, sino po ba yung nananalangin dito bago kumain? Taas po ang kamay. Ayan. Kasi baka yung iba kasi iniisip, alam naman na ni Lord yung puso ko eh. Or yung panalangin niya, Lord, Papati, salamat na sa food. Ayan. Hindi po proper yan mga kapatid. Kailangan po natin mag-communicate po ng proper sa Panginoon. So, sino naman po dito yung nananalangin bago matulog? Ayan. So, bago magtrabaho or pumasok sa trabaho or sa school, nananalangin din po ba tayo? Ayan. Kasi ako po, ang ginagawa ko po, no, pagkagising, prayer. Bago ako umalis ng bahay, prayer. Pagkasakay ko ng sasakyan, commute man ako, may dala man ako sa sasakyan, prayer pa din, pray pa din. Pagkababa ko, pray ulit. Pagkadating ko sa office, pray ulit. Bago ko mag-start ng work, pray ulit. So, bago mag-start yung activity namin, meeting namin, pray ulit. Ayan, sabi nga po ng Panginoon, no, sa akin ay, ito po ay true experience ko po talaga. Sabi po sa akin ng Panginoon sa panaginip, kahit anong mangyari, huwag kang titigil sa pananalangin. So, ayun po talaga yung sinabi po sa akin ng Panginoon. Yan. So, meaning, pag ganyan po tayo, no, lagi tayong may prayer na moment by moment. Meaning, automatic na po yan na nananalangin tayo na part na po siya ng system natin. And if meron man po na isang bagay na need talaga natin na consistent tayo, I think, ito po ay prayer pa rin. Dapat consistent po tayo sa prayer or sa pananalangin. Kasi maraming mga tao, mga kapatid na nananalangin lang pag may pinagdadaanan, nananalangin lang pag may pangangailangan, or nananalangin lang pag gipit na, yung wala na siyang matakbuhan. Wala nang ibang magagawa, kundi magdasal na lang. Ayun lang yung maaalala nila, kailangan kong mag-pray. Or minsan, niisip natin, Kuya Nico, may problema ako. Ganito, ganyan, ganyan. Ang unang tanong, pinanalangin mo na ba yung problema mo? Yung pinagdadaanan. Ayan. So, mga kapatid, hindi, ang prayer po ay hindi for emergency
situation lang. Dapat po siya ay lagi natin maalala, maging part po siya ng system natin. And ang gusto po mga kapatid ng Panginoon ay matutunan po natin na maging part ng buhay natin yung pananalangin. Ano man status ng buhay natin, naghihirap man tayo, masagana man buhay natin. Sabi nga, di ba, pag nagkakasal, in sickness and in health, di ba? Ano man yung status ng katawan natin, yung kasaganahan man or paghihirap, lagi tayong manalangin. Kailangan natin yan. Na dapat maging bahagi na po talaga siya ng thinking din natin, yung pananalangin. And sa ating paglapit sa Panginoon, gawin po natin na habit talaga yon. Kasi I know naman po dito ay part na po ng system natin ang social media. Ayan. Sa loob ng isang araw, hindi pwedeng hindi ka magbubukas ng social media. Kung sabihin niya sa akin na hindi naman ako nagbubukas na ng Facebook, dinelete ko na, Instagram, wala na din. Nag-open ka naman ng Shopee, Lazada. Yan, kaya naman yung add to cart, wala kang Facebook, diba? Wala kang Facebook, wala kang Instagram, pero Shopee, Lazada naman yung pinupuntahan mo YouTube mo. So, pero what if, isipin ko natin mga kapatid, what if yung prayer mga kapatid ay talagang habit mo na siya, nakasanayan mo ng lumapit sa Panginoon, ano kaya magiging result po nito, no? And sa Bible po mga kapatid, meron pong nagpakita ng result ng prayer, niligtas yung isang nation dahil may isang taong nanalangin. Yan. So, consistent po tong tao na to sa pananalangin. Kilala niyo po ba si Daniel? Ayan. Ito po. Proceed po tayo sa Daniel 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Sige po, isinama ko po yung version ng ERV for may reason po ako kung bakit ko po siya sinama. Sige po, basahin po natin yung version ng ERV. Ayan. So, makikita po natin dito mga kapatid. Ito pong Daniel 6 verse 10. Ito po yung lifestyle ni Daniel. So, di ba? As mentioned po kanina, sinama ko po yung ERV na version. Yung ERV po ay, pag hinanap mo siya, ay easy to read translation. Kasi dito, inulit po yung word na 3 times. 3 times every day, 3 times every day. So, binibigyan po kasi talaga to ng emphasis. So, yung kautusan na sinasabi dito, kung hindi po kayo familiar, yung kautusan po kasi dito ng hari is, pinag-utos po ng hari, gumawa po sila ng law na for 30 days, wala kong dapat sambahin yung mga tao, kundi yung hari. Hindi ka pwedeng manalangin sa Diyos mo, hindi ka pwedeng manalangin sa iba, or wala kang ibang sasambahin kundi yung hari. Pero si Daniel, dahil part na yung system niya, yung pananalangin. And talagang daily niya na itong ginagawa. Kahit nandun yung batas, no, pwede naman siya magtago para manalangin, pero hindi. Dahil part na nung system niya na doon sa bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem, doon siya nananalangin. No?
And patuloy siyang nananalangin kahit ang kapalit, yung batas na to mga kapatid, no, yung pinirmahan ng hari na batas. Pag nahuli ka na hindi yung hari ang sinasamba mo, buhay mo yung kapalit. Yan. So isipin natin, if possible kaya mga kapatid na kaya super toxic yung work environment natin sa office or kahit sa school. Kaya magulo yung pamilya natin, kaya magulo yung pamahalaan natin dito sa gobyerno. Dahil walang isang taong nananalangin. Walang taong nalapit sa Panginoon. Yung mga kasama niya sa bahay, yung mga katrabaho, yung sa mga government official ay walang nananalangin sa kanila. Na bigyan sila ng direksyon ng Panginoon. So, katulad nga po mga kapatid, na mention ko po kanina yung testimony ko po, tunay po na talagang papa sa Diyos ko po lahat ng ginagawa ko, including po sa office, kahit po pagsakay sa jeep, no? And truly napakabuti ng Panginoon kasi pinagpe-pray ko po na yung mga kasama ko po sa trabaho ay maging like, oh Lord, layo niyo ako dun sa mundo. But I pray, Panginoon, na maging Christ-centered po yung team, especially yung team namin. So, ang ginawa ng Panginoon, yung malupit kong boss, tinanggal siya doon sa, nilipat siya doon sa isang position. Ako yung itingal ko sa position niya. And, yung mga kasama ko po, which is mas matagal sila sa akin doon, ay nagsusurrender sila sa akin. But, yung relationship po namin ay nakalulugod sa Panginoon. Kasi, pag may problem na or kailangan sagutin, sir, ilalapit sa akin, sir, wag na ikaw yung makipagtalo, baka magkasala ka pa, ako na lang. Ngayon po yung, nakakataba po ng puso kasi yung Panginoon po ang gagawa talaga ng way. Kailangan lang po natin consistent po tayo sa pananalangin. And yung sharing po dun sa office, as mention ko po kanina, ay unti-unti po talaga kasi wala po talagang time doon. And yung mga meetings po namin is hindi pa tapos yung isang meeting, mag-i-start na yung meeting, tapos may tatawag ka sa'yo. Kaya talaga napakahirap po din yung part na yun talaga. But napakabuti po talaga ng Panginoon. So, balik po tayo mga kapatid, no, sa kay Daniel. So, kahit alam ni Daniel na mabigat yung parusa, if hindi si Haring Dario yung sabahin niya, patuloy pa din po siya nananalangin, no? So, ano ba yung sinasabing parusa? Yung parusa po ay itatapon po dun sa lion's den. Ipapakain dun sa mga leon. Buti sana kung yung parusa pag nahuli, suspended ka lang sa trabaho. Or pag nahuli ka, makukulong ka. Kasi, di ba, pag nakulong naman, for a certain time, makakalaya ka din. Or pwede kang magpiyansa, di ba? Pero hindi eh. Ang parusa po is kamatayan. Pero, ang question dito is, bakit si Daniel ay willing siya na i-give up yung buhay niya para sa pananalangin? Iisipin natin mga kapatid, kung wala tayong mag-gain or mapapala sa isang bagay, ginagawa natin, sa isang bagay na ginagawa natin, willing po ba tayo na ibigay yung oras natin, yung buhay natin doon? Siyempre, di ba? Pag tayo may ginagawa, may nakikita tayo na wala namang nangyayari sa ginagawa natin, parang tinatamad na tayo. Kaya ito din po mga kapatid yung yung sa prayer na nung
topic po ako last time ng prayer din. Siguro yung iba, boost na boost. Talagang, aman, prayer. May na-encounter. Ano na lang, lalo ng konti hanggang dami ko pinagdagaan, wala na akong oras mag-pray. So, balik po tayo mga kapatid. Ito po talaga yung binanggit sa akin ng Panginoon. Ito yung remind mo sila na kailangan talaga natin ng prayer. Kailangan po natin ng prayer. So, bakit si Daniel, isipin natin, bakit hindi nabaling mawala yung buhay niya? Wag lang yung kanyang pananalangin. To give context mga kapatid, no? Para maintindihan natin. Nararanasan, to give ko lang if hindi natin maintindihan or hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon through prayer, madali lang tayong mag-give up or madali lang natin kalimutan or katamaran yung prayer. Pero if every time may nangyayari sa'yo dahil sa panalangin, I'm sure lagi kang mananalangin para makipag-usap sa Panginoon. So, ako po mga kapatid ay to tell you po ako din po ay bunga ng panalangin. Yung pagsasalita ko po dito ay bunga din po ng panalangin. And hindi po ako yung nanalangin na makapagsalita po ako dito, kundi marami po ang nanalangin. Same thing po sa mga natugtog dito sa unahan, bunga din po sila ng panalangin. Ang mga tambourines po natin, bunga din po sila ng panalangin. And same thing po mga kapatid, kayo din po, kaya po kayo na andyan, ay bunga din po kayo ng panalangin. So, ito po yung tanong ko sa inyo. Importante po ba yung communication? Importante po ba? Amen po ba? Yan. So, yes, tama po. Napaka-importante ng communication sa atin. Especially sa ating mga Pilipino kasi hindi tayo mapakali kung wala tayong kausap. Diba? Pag nasa bahay tayo, yung iba, labas ako kasi kailangan ko kausap. Yan. And ngayon, syempre, uso naman na yung cellphone. Tayong mga Pilipino, at Pilipinas ang number 1 sa social media. No? Sa social media users. Dahil gusto nga natin, connected tayo lagi. So, important po yung communication sa atin. Sa trabaho, everyday, nag-i-email tayo, everyday nagsasend tayo ng message sa GC, kahit, kasi gusto natin connected tayo lagi eh. So if ganito pala ka-importante yung communication, kamusta naman mga kapatid yung communication nyo sa Panginoon? Kalabitin nyo nga po yung katabi nyo mga kapatid. Tanungin nyo, nananalangin ka ba? Ayan. Ang prayer mga kapatid ay tinuturuan po tayo nitong maging humble. Nakaka-humble po ang pagpupray. Alam niyo kung bakit? Kasi through prayer, pinaparating mo sa Panginoon na kailangan mo siya. So if hindi ka nananalangin, parang simple lang eh. Parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, yan ka lang, kaya ko na to. Pag hindi po tayo nananalangin, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, chill ka lang dyan, ako na bahala, kaya ko to. Ayan, ngayon parang sinasabi natin, Lord, hindi kita kailangan. Kaya sinabi ko po kanina na nakakahabol ang prayer kasi sinusurrender po natin lahat ng gagawin natin. Lord, kayo po yung mag-guide sa akin. Hindi ko po ito kaya. Pero sabi niyo po, wala namang imposible sa inyo. So, itong mga gagawin ko, ano man to, kaya ko to. Kasi sigurado ako kaya ko to, Lord, kasama ko na kayo. Hindi yung Lord, diyan ka lang, chill ka lang dyan, ako na bahala, kaya ko to. Hindi. But, surrender natin yung sarili natin, Lord, hindi ko po kaya, pero sabi nyo,
everything is possible to you, kasama ko kayo, kaya ko. Ayun, yung mga, so, kailangan natin ay, maging passionately involved in prayer. So, dito po sa Isaiah 56, verse 7, dadalhin ko kayo sa banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Nalulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawagin bahay dalanginan sa lahat ng bansa. So sinabi po ni Jesus sa Isaiah 56 verse 7, my temple will be called a house of prayer. Even si Paul, di ba? Katulad ko na sabi ko kanina, lagi po siya nagsasabi na ipanalangin niyo ako. Lagi tayong manalangin. So, prayer talaga eh. Prayer talaga. Correct me if mali ako. Yung mga failure or mga decision natin sa buhay, yung result po nito ay dahil hindi tayo nalangin. Meron po bang nanalangin pero failure talaga? Diba? Yung mga decision natin sa buhay, kaya po tayo mali kasi hindi po natin to pinanalangin. Hindi tayo lumapit sa Panginoon para maging success yung bagay na yun. Or maunawaan natin kung bakit nangyari yung bagay na yun. Yun yung mga mali na yung time na nauuna tayo kay God. Tayo yung nauuna kay God, hindi si God yung nauuna sa atin. So prayer is the key. Yan. And most important activity po ng buhay natin every day is prayer. Sa mga leader natin dito, kahit pa sabihin na meron kang best of the best na strategy, na best line-up ng magagaling mag-share, best materials, pero wala kang panalangin, para kang isang sasakyan, mga kapatid, na napakaganda, maganda yung performance, pero hindi ka aandar kasi wala kang gasolina. Kahit gano'n yung sasakyan mo, motor mo, hindi aandar yan kasi wala kang gasolina. And to move forward, kailangan mo yung gasolina, which is prayer. Ang kailangan natin, prayer. So, isa sa mga and then, isa din po ang prayer, mga kapatid, sa dinidistract ni Satan sa bawat activity natin, no? Ay na mawala is yung prayer. Again, if meron si Satan na i-distract sa mga gawain mo, ay yung oras na makipag-usap ka sa Diyos. Alam kasi ni Satan na kung gaano ka powerful, kung gaano ka ka-powerful pag nananalangin ka sa tuwing na malapit ka sa Panginoon. Kasi si Jesus ilang beses pinakita sa Bible na kahit gaano siya kapagod daily, hahanap siya ng isang area or isolated area kung saan makikipag-usap siya sa Panginoon. And after niyang makipag-usap sa Ama, doon tutungo siya sa lungsod, sa mga tao, then gagawin niya, doon na siya gagawa ng himala. Kaya nga, di ba, nung may hindi makalayas na demonyo or mapagaling yung mga disipulo, nakita nila kay Christ yung power ng prayer. Kasi di ba, sabi ni Christ, tinuruan sila, ang mga disciple nagtanong sila, hindi naman sila nagsabi na, Lord, Panginoon, turuan mo kami mag-preach. Lord, turuan mo kaming tumugtog. Lord, turuan mo kami dito. Ano bang hiniling nila sa Panginoon? Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ayan. So, prayer talaga, mga kapatid, yung panumbalik ng relationship natin sa Panginoon. So, again, bakit sinasabi ng mga disciple po,
ni Christ na turuan silang manalangin. Kasi nakikita ng mga alagad na yung himalang ginagawa ni Jesus ay resulta lamang ng panalangin. And di ba yung sinabi ni Jesus nung may hindi nga mapagaling o mapalayas na demon, no, sa mga alagad? Sabi niya sa Mark 9 verse 29, "This kind does not go out except by prayer and fasting." So tandaan po natin mga kapatid, mas mabilis ang paglago if meron tayong pananalangin. Bakit? Kasi si Lord yung kumikilos, hindi tayo. Amen po ba mga kapatid? So, why do you need to pray? Number 1, it is the most important task. Number 2, it is the greatest spiritual weapon. When we pray, we work in power. It is the key to revival, key to harvest. Yung most important task of a believer, of a leader, ano yung most? Yung most, ayun yung priority natin. Yung most, ayun yung pinaka na kailangan natin. Pinaka-prioridad natin is yung lumapit tayo sa Panginoon. If meron man tayong weapon, sabi nga sa 2, greatest spiritual weapon. Tandaan natin si Kristo, hindi siya tinempt ng diablo nung nananalangin siya. Nung huminto siya pananalangin, saka lang siya tinempt ng diablo. Kasi nga, habang nananalangin tayo, powerful tayo mga kapatid. And hindi kayang labanan ni Satan yung panalangin. And 3, it is the key to revival, key to harvest. Bakit to revival and key to harvest? Kasi yung prayer nyo mga kapatid, yun ang magpapalambot sa puso ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung prayer nyo, ayun yung magtuturo sa inyo kung sino yung tao na kailangan nyo or sino yung tao na kailangan nyo na ng Panginoon. Ayun din yung prayer din ang magtuturo sa atin mga kapatid na maituro ng Panginoon, etong taong to na i-ready mo na yung puso niya, kailangan mo na lang siyang akayin papunta sa akin. Ayan po. Kaya sinabi po dito, prayer is the key to revival and to harvest. Na-prepare na ng Panginoon, iha-harvest na lang. So, mabilis lang po mga kapatid, no? Kahit question na po tayo. Yan. So, yung sa discussion po natin, no? Describe niyo po mga kapatid yung prayer life mo. Sa iyong pananaw, malaki ba ang epekto ng panalangin sa buhay mo? Magbigay ng patotoo sa buhay panalangin mo. And ipanalangin po natin ang bawat isa. Sige po mga kapatid, and please, maraming salamat po sa Panginoon. And tayo po ay muli ay manalangin. Panginoon, tunay po na napakabuti nyo. Lord, we know na walang imposible sa inyo. You created, Lord, heaven and earth. You created us, Lord. Tunay po, Panginoon, na maraming lahat po ng meron kami ay sa inyo nagmula. Maraming salamat, Lord. And Lord, salamat po sa umagang ito, sa message na pinarating sa amin. Again, Lord, maikling mensahe, Lord, but we know na ito po ang pinakamakakatulong sa amin, Lord, to revive, Panginoon, yung relationship na meron kami sa inyo. Yung nawala, Panginoon, na relasyon namin sa inyo ay hindi manunumbalik, Panginoon, kung hindi kami palaging nananalangin, kung hindi kami mag-rely sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po, Panginoon, ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus.
Yun. Good morning po mga kapatid. Napakaganda ng prayer. Actually, kaya ako mag-a-attend. Ito ang isa po sa pinaka-favorite kong topic is yung prayer talaga. Nung, nung binigyan po ako ng past ni Kuya Angel, ni Pastor Angel, na una pong mag-topic sa pulpit, no? Yung prayer talaga yung binigyan ko po ng day. Kasi ito pong prayer na to, kung magbabasa po kayo ng Bible, lalo na po yung mga leaders natin na nakapagpunto sa Bible. Si Jesus po, siya po ang living testimony na siya ay man of prayer. Alam niyo ba noon si Jesus kung manalangin mga kapatid, maghapon, magdamag, alam niyo po yun, 40 days na nanalangin ng Panginoon. Halos lahat, wala po siyang ginawa kundi manalangin. Pero gusto ko po rin i-add, kasi lahat po ng taas po ang kamay ng bagong dalo po. Taas po, yung totoo, yung bagong punta po sa church. Isa, dalawa, sino pa po? Dalawa lang ba? Tsaka yung mga batang madami, no? Tama si Brother Joe, yan po ay bunga ng panalangin. Ngayon, taas naman po yung kamay na ayaw mag-church pero naandito ngayon. Yung totoo, ayaw niya mag-church pero andito po siya ngayon. Wala po, praise the Lord. Baka sa ibang church may ganun, no? Yung mga napipilitan po mag-church pero andito ngayon, bunga din po yan ng panalangin. Okay? So, pero, bigyan ko po ng din yung prayer. Okay? Dagdag ko lang din po. Meron kasing true prayer at saka false prayer. May totoong panalangin at saka merong kunwaring panalangin lang. Kasi, many of us, alam niyo po ba kung saan natitisod ang maraming mananampalataya ngayon? Yung hindi po na-answer ang prayer. Alam niyo, pag hindi po na-answer yung prayer ko, yun po ang pinaka-the best answer ng Panginoon, no? Kasi pag in-answer niya yun, kaya hindi niya in-answer yun kasi He knows the best for me. Baka hindi niya po in-answer yun kasi alam niya mapapahamak ako. Ngayon, ano po yung false prayer? Ang false prayer po, ito yung mga bagay na wala po tayong ginawa kundi humingi sa Diyos. Na para bang ginawa na natin ang Diyos na ano po ba, parang ginawa natin alkansya siya na may na-expect tayo from Him. Tama naman po yung may i-expect tayo from Him, pero if we have no relationship with God, hindi niya po nadidinig yun. Sabi niya po sa Isaiah 59:2, dahil sa inyong mga kasalanan, kaya kayo nahiwalay sa akin, kaya hindi niyo ako makita at hindi ko kayo marinig. Hindi po naririnig ng Panginoon. No? Ano po ito ha? Tandaan niyo po ito ha? Hindi po pinapakinggan ng Panginoon ang mga taong walang relasyon sa Kanya. Isaiah 59:2. Kahit po manalangin tayo, nung dati po yung nasa kabilang church ako, nananalangin po kami paluhod. Naluhod kasi ako po ay presidente po ako ng Singles for Christ. No? Dito po, alam ni Brother yung mga pinsan niya po yung binibs ko din. Bible study rin po yun. No? Pero, after nun, madumi na po yung ginagawa namin, nagiinom, nililigawan po namin, single eh. Okay? Pero, alam niyo po mga kapatid, ni isa, wala akong na-receive sa Panginoon. Paano ba ako yun, hindi ko malalaman mo na wala ka nare-receive sa Panginoon? Kasi pinagpapaguran mo. Kaya ka na po frustrate. Halimbawa, nagkaroon ako ng certain business. Alam ko kung galing sa Panginoon yan o hindi galing sa Panginoon. Una, wala akong relasyon sa Kanya. Ibig sabihin ng wala akong relasyon sa Kanya, wala akong Jesus sa buhay ko. Hindi ako nalakad sa katotohanan ng Panginoon. Bakit ako kuya nagkameron ng business? Kasi pinaghirapan mo yan. Hindi yan galing sa Panginoon. Example, yung pet. Alam niyo po ba may pet shop ako? Okay? Ang dami nag-alok sa akin, Brad, mag-pet shop ka kasi maraming bibili sa'yo na marami kang kaibigan. Alam mo kung ano pong sabi ko, kung loloobin ng Panginoon, magpe-pet shop ako. Alam niyo po kung ano nangyari doon sa pet shop ko? Yung anak ko kasi, may share ko lang, mahilig ako sa isda talaga, aquatic lang ha. Pero yung anak ko si Yana, 3 years old na, hindi pa nakapagsalita, meron siyang delayed speech. And then one time, nag-consult kami dun sa pedya niya, sinasabi nung pedya,
meron naman doctor pala para dun sa mag-speech ba, magtuturo therapy. Pero ang mahal ng session parang 1.5 ata yun. Kaya sabi ko kay Mrs., wag na lang, ako na lang magtuturo dyan sa anak natin, magsalita lang naman yun. The one time, tinin niyo yung sinabi ko kung loloobin ng Panginoon. Sabi, nakakita si Yana sa TV ng fish. Napa-fish. So, nakita ko doon, baka pag may fish, kahit maraming fish ang sabihin ni Yana, okay lang, at least napagsalita. Bumili ako ng aquarium, sinsili ko naman yung isda. Okay? Tapos, bumili ko ng maraming isda. Tapos dahil parang na-revive yung aking childhood. Okay? Nagkaroon ako ng interest sa isda. Si Yana, tuwan-tuwa hanggang sa nakapagsalita siya. And then, yung supplier ko, estudyante ko, yung mga estudyante ko rin napunta sa bahay para mag-consult, magpapirma ng mga clearances. Nabili sila, ayokong magbentahan kasi hindi ko naman siya negosyo. Pero hindi sila natigil hanggat hindi ko sila pinagbebentahan. And then alam niyo kung ano nangyari? Binentahan ko sila. Sabi uli nung isa kong yung supplier, "Sir, magbenta ka na, wala akong aquatic pet shop sa Los Baños." Meron man, 2 lang, aquarium 3 kasi ang pet shop talaga ng mga kapatid ay more of many animals and pigs. Pag pumasok kayo sa pet shop, ang dami iba-iba, di ba? May pang-aso, may pang-pusa, etc. Pero walang pet shop na yung parang sa Kaltiman na puro isda lang. Ay, gano'n, no? Sabi ko, sige kung loobin ng Panginoon. Yan ang mga prayer ko, loobin ng Panginoon. Bakit? Inaasa ko sa Panginoon kasi this is the manifestation of my relationship with God. Okay? Pag nagpe-pray po tayo, umaasa tayo sa Panginoon. Okay? So what God did in my life, sabi ko, sige lang, basta pag niloob ng Panginoon. Alam nyo ba, may pumunta sa aming kaibigan ko na, tagal ko na hindi nakikita. Sabi, "Brad, nakita ko, ang dami mong aquarium dyan." Kasi open po dati yung bahay namin. "Oo, bakit?" "Naku, meron akong 100 gallon sa amin na aquarium. Hindi ginagamit, ang sige, panghaba ng 100 gallons sayang yung space sa bahay. Baka pwedeng sa'yo na lang." Sabi ko, "Naku, eto na yung answer ng God." Tapos, dumating pa yung pinsan ko from Bicol, karpintero siya. Sabi niya, "Pisan, bakit ang dami yung table? Gawa ng aquarium mo. Gusto mo gawin natin, bumili ka lang ng kahoy, tapos aasintadahan ko, gagawin nating lagayan ng mga aquarium mo up and down, pa-L pa." Sabi ko, "Aba." So, dito ko nakita, answer na pala siya ng God. And ang maganda doon, nangyari po yun for a period of weeks lang. Okay, weeks lang. Ibig sabihin, yung prayer ko sa God, kung loloobin niya, pagkakaloob niya. So, ano po yung nangyari? Pag si God po ang nagbibigay sa inyo, sabi niya sa Bible, "Siksik, liglig at umaapaw." Wala siya parang may shortcoming pa rin kayo. Hindi po siya nagbibigay ng bitin. Kaya nga ang tao ngayon, kaya umaalis sa Panginoon, bitin lagi bigay. Yung totoo po na, kayo po kasi nag-e-effort, wala kayong power, wala kayong kapangyarihan na gawin yung mga bagay. Sino lang meron? God. Kaya nga nagpe-pray tayo. Okay? So, even Satan, alam niyo po ba, pag nakikipag-usap kayo sa Panginoon, prayer tawag doon, si Satan palagi pong nagpe-pray. Nasa Bible ko, nasa Book of Job. And even in James 2:19 na sinasabi doon, naniniwala ba kayo sa Diyos? Nananampalataya kayo? Sabi niya, huwag kayong matalala, even the devil knows God. Naniniwala din siya. Pero ano pong hindi niya ginagawa ni Satan? Sinusunod ang Panginoon. Ang totoo pong prayer, sinusunod ang Panginoon. At ang totoo pong prayer, lumalakas ka. Halimbawa, nag-pray po tayo. Yun po yung false prayer. Yung true prayer, may relationship tayo through Christ. Si Christ po ang standard ng Panginoong Ama, hindi po yung tanino at ang naligitan. Okay? So, ang true prayer po, relationship with Christ, pag nanalangin ka, for example, umupo ka dyan, nanalangin ka, pag tayo mo, na-change ka. Ano po masabi? Example, si Christ, 40 days siya nanalangin, alam niyo po ba yun? Tinempt siya ng 3 times ng devil. 40 days siya nanalangin, hindi siya nilapitan ng diablo. After nun, di ba tinukso siya ng 3 beses ng demonyo? Nanalangin pa ba siya noon nung tinukso siya? Hindi na, di ba? Lumakas siya. Nagkaroon siya ng discernment from God. Hindi siya nag-pray na, "Lord,
sa oras na ito, winawaksi ko ang demonyong itong mukha itong diablong pangit na to, na umalis siya dyan sa pangalan ni me. Walang ganon. Hindi po. After nung 40 days na nanalangin si Kristo, 40 days sana nanalangin, walang kain yung tubig-tubig lang yun. Tsaka ang demonyo lumapit sa kanya at tinukso siya. At lumakas si Jesus, hindi po siya nag-pray after nung tinutokso na siya ng devil, pero binigyan siya ng discernment ng Panginoon. Ibig sabihin nabago siya o lumakas pa yung pananampalataya. Parang ganito, pag ako nag-pray, halimbawa, galit ako kunyari kay Jamel, wala dito eh. Wala. Kay Jamel, okay? Lord, galit ako kay Jamel kasi talagang antipati ko, yung mga ganun ba? Parang ayoko siyang makita talaga. Pero kaya po ako nananalangin dito kasi sabi nyo, love your enemy. Diba? Sa pangalan ni Jesus, gamitin nyo po yung pag-ibig na bumula sa inyo, ipasa nyo po sa akin upang hindi na po ako maasar kay Jamel. Alam nyo ang gagawin ng Panginoon? Papakita ulit sa inyo si Jamel. Kahit sa panaginip lang. O kahit sa okasyon. Tapos, pag nakita nyo po si Jamel, at parang ba't ganito, Lord, na iba, dati asar na asar ako sa kanya, pero ngayon hindi na ako asar sa kanya. Okay? Alam nyo kung anong tawag doon? That is the true prayer. And that is answered prayer. Nako niya mga kapatid. Kaya many Christian nowadays mga kapatid, napakadaming problema. Alam niyo kung bakit? When you pray, hindi niyo inaasa sa Panginoon. When you pray, wala naman kayong relationship sa Panginoon. That is why, ang prayer natin sa Panginoon parang listahan ng utang. Kala mo maglo-load ka. Panginoon, gusto ko po ito. Ginawa po nating bumbay ang Panginoon. Na kung saan, bigyan niyo po ako ng pera para maranasan kong mabayaran lahat ko. Hindi po ganun ang prayer. Ang prayer po, nakakapagpalakas sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon, upang patuloy tayong umasa sa Panginoon. Relationship po ang gusto niya. That is why, marami pong tao ngayon, asar na asar sa kapwa-tao, you know why? Di niya po inaasa sa Panginoon. Wala siyang true relationship sa Panginoon. Kaya nga, ang tinitingnan niya yung tao at hindi ang Panginoon. Kaya marami tayong natitison. Kaya pag may mali yung isang tao na yon, baka 10 years na mali pa rin siya sa'yo kahit nagbago na siya. Why? Kasi wala kang discernment from God. Di niya binigyan ng discernment. Okay? 3 po ang sagot ng Panginoon sa panalangin. Tama ba mga kapatid? Una, yes. Okay? Anong requirement ng yes? Pag ito po ay kalooban ng Panginoon, gagawin niya to para sa inyo. Halimbawa, Lord, gusto ko pong mapalapit sa inyo. I-answer niyo right away. I-answer niya. Lord, gusto ko pong gumaling yung anak kong may sakit kasi po gusto ko rin po siya makasama yung Bible study. Gagawin niyo yun. Pero after gumaling ng anak niyo or nakita ng Diyos, in-answer niya, pero hindi nangyari yung kalooban niya. Hindi, bawa, pagkagaling, hindi naman po nagamit talaga yung anak niyo, hindi pinapunta rito. Hindi po, next time, nako, ang sasabihin ng yung pangalawang sagot, anong sagot? Wait. Wait ka lang. Ano ibig sabihin po? Bakit wait ang gusto ng Panginoong sagot sa inyong panalangin? Chine-check niyo yung heart niyo kung yan po ay totoo. Tignan niyo po, di ba? Sabi ni Paraon ba yun? Yung si Moises nagpadala ng Panginoon ng iba't ibang plagues. Sabi mo sa Panginoon mo, manalangin ka, patigilin tong mga palaka na to, ang ingay. Nawala yung palaka, di ba? Pero anong ginawa po ng Paraon? Tinigasan niya pa rin puso niya, hindi niya pa rin sinunod ang Diyos, dahil wala siyang relasyon talaga sa Diyos, hindi niya kilala ang Diyos. Ang daming trials na binigay. Hanggang ang huli, kaya bumigay yung Paraon, ano pong ginawa? Pinatay na yung anak niya. Mga kapatid, ang Panginoon po kayang kumuha ng buhay. Hindi po ito pananakot ha. Ayoko pumupunta kayo, nako baka mawala yung asawa ko, yung hindi po. Pag po tayo paulit-ulit ng prayer and ng promise sa Panginoon at ayaw nating sundin, binibigay niya na ayaw pa rin nating sundin, nagdidisiplina po ang Panginoon. Kaya nga may saklay ako sa harapan niyo eh. Lagi akong dinidisiplina po ng Panginoon. And natutuwa po ako kasi wala naman po makakapagpatuwid sa tao, kundi ang Panginoon lang. And last answer ng Panginoon is no. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pag ako po nanalangin, gusto ko po magkaroon ng kotse,
at ayaw ibigay ng Panginoon, baka maybe mabangga ako. Kaya nga sabi ko po dun sa isang nag-consult sa akin nag-counsel pala, sorry. Brad, ayaw ko sa Panginoon kasi tagal-tagal ko na nananalangin, hindi naman niya binibigay. Nag-iwalay pa nga kami ng mag-asawa. Sabi ko, kasi kapatid ganito, pag hindi binigay sa inyo ng Panginoon yun, ibig sabihin, baka hindi lang pag-iwalay mangyari sa inyo, baka may isang mamatay sa inyo. Kasi alam ng Panginoon, yung best para sa iyo. Kaya hindi niya binigay yun. Yung answer na no is answered prayer. May pinapagawa siya sa iyo. Kaso, nagkaroon ka ng shortcomings, mas inuna mo yung emotion mo, hindi tuloy siya sinunod. Ngayon, ang question, Kuya Nico, kung totoo pala, kung ina-answer pala ni God ang mga panalangin through Christ at sinasabi niya yun sa John, kahit anong hilingin ninyo, ipagkakaloob ko sa inyo, ang condition niya doon, manatili kayo. Diba sabi niya, if you remain in me, and I will remain in you, and ask whatever you ask, and it will be given unto you. Ang mga panalangin natin, mga kapatid, kailangan ng relationship sa Panginoon. Kailangan nakakonect sa Panginoon. Paano po ba mag-connect? Yan ang magandang tanong. Paano po mag-connect? Paano po ba yung relationship? Yung sabi kayo ni Brother Joe, communication. Pag less po tayo sa communication kay God, wala pong relationship. Kaya nga, ang church, ang body ng Panginoon, andito tayo ngayon sa, hindi po accident ito again, answered prayer po yan. Halimbawa, kay Wenes, yung family niya nadala. Pinapanalangin kay Wenes, nakikita ko gabi-gabi sa bahay, kayo, yung family niya, madala niya sa body ni Kristo. Kasi dito po, kumpleto po kung paano tayo lumapit sa Panginoon. Hindi po tayo makakalapit sa Panginoon kung puro na lang po ang inuuna natin, business, shopping, family. Hindi po yan pagtrabaho. Hindi po. Ang unahin po natin, yung relationship sa Panginoon. Kaya nga ulitin ko yung tanong, naniniwala po ba kayo na merong life after death? Meron, di ba? Yes. Kung ganon, bakit inuuna niyo yung work niyo? Kung saan, hindi naman kayo maliligtasan. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-work. Pero ang totoong relationship sa Panginoon, inaayos niya yung sarili niya sa Diyos. That is the true relationship with God. Ngayon, ano pong indication, Kuya Nico, na meron po akong right relationship sa Panginoon? Lahat ng bagay, maliit man o malaki, inaasa ko sa Panginoon with my prayer and my true relationship with Him. And sinusunod ko yung gusto niyang mangyari sa akin. That is why I always telling you guys na lahat iasa niyo sa Panginoon. Ako lahat inaasa ko sa Panginoon, you know why? Meron akong confident kasi ginagawa ko din yung gusto niya. Taas po dito yung mga magulang, taas ang kamay, taas po mga kamay para huwag kayong antukan yan. Di ba? Pag meron pong may anak tayong palaso na, di ba sarap bigyan? Tama mali. Pero pag parang ayaw lumapit, parang ang sarap paluin, no? Tama? Ganon din po ang Panginoon. Yung ayaw niya, kaya nga, mag-ingat po kayo dun sa mga preaching again, ulitin ko. Mag-ingat po kayo sa mga preaching na papanood sa Facebook. Gusto lang nung magpa-like, magpa-heart at kumita ng pera. Okay? Kasi napapanood nyo po dun sa Facebook, hindi naman po lahat. Okay? Napapanood nyo po dun sa Facebook, puro love, God is love. Ito gagawin. Kino-comfort po kayo para, ano pong gawin natin? Para mawala yung problema natin. Pero, incomplete po yun. Ang totoo pong preaching ng Panginoon, meron kang inilalapit ka sa Panginoon, relationship. Pangalawa, nagkakaroon ka ng die to self. Kasi yung mga sarili nyo, mga kapatid, pag yung emotion yung inuna nyo, wala talaga kayong relationship sa Panginoon. Kaya pag ako, medyo ang asawa ko, medyo parang mambabato na ito ng kutsilyo. Nagpe-pray na ako, baka ako tamaan. Lahat inaasa ko sa Panginoon. Okay? Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, pag napapanood nyo at parang love, God is love, totoo naman. Pero ang totoo ng mga kapatid, siya din ang author ng galit. Pero inyo, gagawin ba ng Panginoon yung impyerno? Gagawin ba niya yun kung gusto niya lahat ng tao kahit gumagawa ng kasalanan, okay lang sa Panginoon? Hindi po. Mahal ng Panginoon yung mga taong may Kristo. Don't get me wrong ulit. Mahal ng mga tao mahal ng Diyos ang mga taong may Kristo. Ano ibig sabihin ng may Kristo? May relationship kay Christ. Why?
Kasi ang standard again ng Panginoong Ama, si Kristo. Hindi po yung trabaho nyo, hindi yung talino nyo. Kaya pag inuuna na yung isip nyo, inuuna na maging technical, na ito naman yung gawin, wag po, ipanalangin nyo. Kasi hindi po, kahit gano'ng kaganda yung result ng gagawin sa buhay nyo, pero hindi po ito nagmula sa Panginoon. At nagmula ito sa sarili nyo, parang napaka-creativeness nyo lang. Wala po kayong relationship. Ibabalik nyo po lahat sa panalangin, at ang Panginoon po ang magdi-discern anong gagawin ninyo. Tulad ng example ko sa pet shop ko. Uloloobin ng Panginoon. So, ganun po ba? Mayroong false prayer at saka may true prayer. Ang true prayer, you submit yourself to God. Kasi si devil hindi ginagawa yun. Kung may pinagawa sa iyo si God, gagawin mo. Kasi pag nabasa niyo lahat ng Bible verse, lahat ng blessing may condition. Gagawin mo yung kalooban niya. Okay? Tapos, ang devil, false prayer, tinuturuan tayo mag-pray, pero di natin sinusunod ang God. Parang gusto mo lang, parang ang devil, okay, ayaw mo sumunod sa utos ko, sige. Papayagan kitang pumunta sa church. Pero ang gagawin mo sa church, guguluhin mo ang church, sisiraan mo yung mga BS leader mo, tapos ayaw mo sundin yung pinapagawa sa iyo ng mga leader o ng church o ng Bible. Tapos uunahin mo yung iba para parang kamatis, nagtapo ng isang bulok sa isang truck na sariwa, magiging bulok lahat. Yan ang ginagawa ng devil ngayon sa church. Kaya ingat po tayo. Ang panalangin po, diyan po nakikita yung totoo nating relasyon sa Panginoon. At wala pong maliligtas someday kung wala po tayong relationship sa Panginoon. Hindi po namatay si Kristo para magdiwang tayo ng Pasko. Hindi ko naman po kayo sinasabing huwag magdiwang ng Pasko, no? Don't get me wrong again. Pero, yan po ang culture ngayon. Pag December 25, exchange gift. No, yung December 25, exchange life yun. Binigay ni Kristo yung buhay niya para sa kasalanan natin, para tayo po ay makapamuhay ng katulad niya sa langit. Someday, that's the true idea of Christmas. Pero kung ang focus po natin, mga bagay sa mundo, madi-disappoint po tayo. Pwedeng yung business mo mag-fail, pwedeng yung asawa mo mag-fail, pwedeng yung anak mo mag-fail, pwedeng yung boss mo mag-fail. Ito yung ABS-CBN nagsara. Ang tibay na ng kumpanya. Pag inasa niyo po ang buhay niyo sa mundo, wala kayong relationship sa Panginoon. Pero, kung maliit man o malaki, tama yung sabi ni Brother Joe kanina, pag-isip niya, nag-pray na kayo, yun ang meron pong tamang attitude. Pag Sunday, hindi na kayo pipilitin, excited na kayo, yun po yung tamang attitude. Pag bago po mag-Sunday, pinagpe-pray nyo na yung buong congregation na, Lord, I pray conviction upon my brethren na sila man po ay kahit tama rin, ihahakbang nila yung paa nila, papunta sa church para magkaroon sila ng right relationship sa inyo. That's true relationship before God. So, ganun ba mga kapatid? Sorry, medyo napatagal. So, para lang mabigyan ng diin, ang ganda kasi ng message, baka malimutan na naman natin. So, tama, lahat ng gagawin natin, nag-i-start sa panalangin, at ang end nito, panalangin pa rin. Again, that is the manifestation of our relationship with God. Every time natatanggihan natin ang Panginoon, ayoko na po magsabi. Kayo na lang po mag-evaluate sa sarili niyo. Bakit po ba tinatanggihan ng Panginoon doon? It is because mas importante siya. Sabi nga ninyo kanina, chill ka lang Lord, yan ka muna, kaya ko to. It is because mas gusto niyo po ba yung binibigay ng mundo kaysa ginagawa ng Panginoon sa inyo? Ingat po tayo sa mga ginagawa natin pagsalansala sa Panginoon kasi kaya niya pong gawin lahat. Even our life and life of our loved ones, kaya niya pong i-take. Ibig sabihin, parang yung time po ni Jonah, hindi po sinusunod ni Jonah ang Panginoon. Muntik na lumubog yung isang buong barko at mamatay sila. It is because of Jonah's sin before God. So kung may sin tayo ngayon, tanggapin po ulit natin si Kristo. Maganda naman po sa atin ngayon, buhay pa tayo. Marami pa po tayong time para bumalik sa At ngayon po yun. Sabi ng Panginoon, in Hebreo, pag narinig niyo ang aking salita, yung inyong puso ay huwag nang patigasin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin muli. Heavenly Father, Panginoon, salamat Lord sa pag-asa ng inyong mga salita.
Sa katunayan, Lord, sa mga salitang ito, nagawa ang langit at ang lupa. At sa kapangyarihan nyo, kami po ay nasusustain, Panginoon, sa kabila ng mga temptation, mga trials, mga sin, Panginoon, sa mundong ito. Salamat, Lord, sa panalangin na ito po ay nilikha inyo upang kami po ay magkaroon ng ugnayan sa inyo. Sabi nyo nga po in your word that we worship you in spirit and in truth. We will worship you, Panginoon, this very moment because we love you. That is why you first love us, Panginoon, para may pakita po sa amin at may ma-demonstrate ang totoong pag-ibig ay nagsisimula, Panginoon, sa relasyon sa inyo at nanganganak po ang pag-asa sa panalangin na ginagawa natin araw-araw. Dalayan ko po na i-change nyo ang heart namin. Alisin niyo po yung sin namin, Panginoon, na nagiging barrier, Panginoon, sa mga panalangin namin sa inyo. Tulungan niyo po kami na manumbalik sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan po namin ang aming mga nagawang kasalanan, O God. Dalayan ko po na tulungan niyo kaming talikuran ito at unahin kayo at sumunod po kami kay Kristo. Sabi niyo po, sa Kanya lamang matatagpuan ang lahat ng bagay sapagkat wala pong pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay niyo na matatagpuan ang kaligtasan kundi kay Jesus lamang, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O God, buksan niyo pong aming mga puso, alisin niyo po, Panginoon, na madumi naming puso na kung saan dito po nagmumula ang lahat ng kasalanan at pagsalansala sa inyo, hindi pagsunod sa inyo. Dalayan ko, Lord, na kayo po'y pumasok sa aming buhay ngayong oras na ito, Panginoon. At kayo na po, Panginoon, na maghari sa aming buhay. Sapagkat sa paghahari nyo, dito pa lang namin malalaman kung sino po kayo at sino talaga kami before you. Salamat, O Lord. I pray this group of my brethren, Panginoon, today, Lord, that you continue, Lord, to be with them, continue to use them, Panginoon, and continue, Panginoon, to bless them spiritual maturity in their life, O God. I pray, Father, even their families, Panginoon, that you bless upon them your blessings after blessings of spiritual, Panginoon, of food. Give them whatever they need, Panginoon, in daily living, Panginoon. And I pray, Father, that your Holy Spirit cover in their heart and their family, Panginoon. Salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.